New beginnings para sa inyo mga kabigsi na may mga bagong pagkakataon, bagong pag-asa, bagong chapter, bagong journey, bagong simula. Excuse me. Sa buhay mo. And sabi ko nga guys, every day is a brand new day na binibigay sa iyo ni universe para baguhin mo yung takbo ng buhay mo. Don't waste it. Pagka kayo nag-iisip ng problema araw-araw, sinasayang nyo yung pagkakataon na yun. Okay? Instead na sayangin nyo yung araw na yun sa kakaisip ng problema, think of positive thoughts, think of your desires, and be grateful sa mga blessings. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Messages from the Universe para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus ngayong September to October. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Comment down below guys if naka-resonate kayo sa mga mensahe para sa inyo. So yung first message para sa inyo guys, cheer up, live up the moment mga kapiksi. So okay lang na maging seryoso tayo guys sa mga obligasyon natin sa buhay, sa mga responsibilities natin, yung pagiging masipag natin, no, dahil dun sa ating mga obligasyon as adults. But at the same time guys, wag din tayo masyadong maging seryoso or don't be so serious in life. Kailangan paminsan-minsan i-enjoy din natin ang buhay, no, because life is meant to be lived, mga kapiksi. And syempre, ayaw naman nating mabuhay ng puro, alam mo yun, trabaho na lang, puro obligasyon na lang, nakalimutan natin mag-relax paminsan-minsan, di ba? So, live in the moment mga kapiksi, no? Yung mga past circumstances nyo, kalimutan nyo na mag-move on na para wag na masyadong maraming problema. Pagkatapos ng trabaho, tigil na, no? Keep your mind off your work and then maglaan ng oras para sa sarili mga kapiksi. So, try to live your life as much as you could. Isang beses lang tayo mabubuhay dito sa lifetime na to. Swerte na kung mabigyan kayo ng second chance, diba? So, wag nyong sayangin, kumbaga. Alright? And just enjoy life, mga kapiksi. Another message para sa inyo guys, we have go with the flow, let things happen. Wag nating kontrolin or i-manipulate yung mga bagay-bagay kasi hindi naman natin talaga magagawa yun guys, no? Just let things flow naturally or happen naturally sa buhay nyo. Ang i-declare nyo is, ang trabaho nyo is i-declare kung ano yung gusto nyo, diba? Declare it to the universe and the universe will make it happen for you, okay? Ang trabaho mo lang is i-declare mo kung ano yung gusto mo and then focus on it, work on it, diba? Pray for it, focus upon it, and then si universe na yung gagawa ng mga pamamaraan, mag-move ng mga people, things, bagay sa sitwasyon mo para ibigay sa'yo yung hinihiling mo. Alright? Let it happen naturally mga kapiksi. Have faith, trust God, trust the universe, trust the process, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Another message for you ngayong September to October. Battle of the Blues mga kapiksi, no? Take steps toward positive change. So, yeah, kailangan talaga nothing is permanent guys, no, sa ating buhay except change, and everything is changeable and malleable. Lahat pwedeng magbago, hindi porket negative yung nangyayari sa buhay mo right now, punong-punuhan ng problema, habang buhay ng negative and punong-puno ng problema yung buhay mo, unless niyakap mo na yung problema and ayaw mo nang pakawalan, diba? So sabi ko nga guys, ang trabaho nyo is i-declare ko ano yung gusto nyo and focus on what you want. So kung ayaw mo ng mga problema, syempre i-focus mo yung sarili mo dun sa mga desires mo para magkaroon ng magandang pagbabago, positive change sa buhay mo. Your life will not change guys unless you change your internal thoughts mga kapiksi. Hindi kasi yung physical reality nyo, yung 3D nyo, ano lang siya, it's a mirror, it's a reflection of what's going on in your head.
Ibig sabihin ko ano yung dominant thoughts mo. Hindi magbabago ang buhay mo unless magbago yung pag-iisip mo. Kung palaging puro problema yung nakikita mo, tapos puro problema rin yung iniisip mo, hindi talaga magbabago yung 3D mo. Problema at problema ang mag-show up sa iyong physical world. So, kung gusto mong mawala yung mga problema mo, kung ano yung gusto mong mangyari, yun yung i-focus mo ng attention. Alright? Para magkaroon ng positive change sa buhay mo. I hope that makes sense and I hope na naintindihan nyo. Kung gusto nyo matuto mag-manifest, guys, no, pwede kayo mag-join sa ating membership program. I-click ko na yung join button sa video na to or dyan sa ating YouTube channel. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation. New beginnings para sa inyo mga kabigsi na may mga bagong pagkakataon, bagong pag-asa, bagong chapter, bagong journey, bagong simula. Excuse me. Sa buhay mo. And sabi ko nga guys, every day is a brand new day na binibigay sa iyo ni universe para baguhin mo yung takbo ng buhay mo. Don't waste it. Pagka kayo nag-iisip ng problema araw-araw, sinasayang nyo yung pagkakataon na yun. Okay? Instead na sayangin nyo yung araw na yun sa kakaisip ng problema, think of positive thoughts, think of your desires, and be grateful sa mga blessings. The more na ginagawa mo yan, mai-eliminate yung mga problems mo, unti-unti silang mawawala, and unti-unti ka makakita ng evidence naman ng mga bagay na gusto mo mangyari. Okay? So it all starts with your head mga kapiksi, or in your head. So another message, i-mind nyo na yan guys, yung mga new beginnings. Ito, no, i-mind nyo na to sa comment section. Sorry, i-mind nyo na, mind new beginnings, mind new journey, ganyan, new opportunities para talagang ma-experience nyo. Friendship mga kapiksi, or relationship, no, nature your relationship with others, hindi lang sa mga kaibigan, unang-una syempre pamilya ka, mag-anak, tapos yan yung mga kaibigan, katrabaho, kapitbahay, if meron kang specific person sa romantic relationship. In general mga kapiksi, alagaan nyo yung relationship nyo sa ibang tao. No man is an island, hindi tayo mabubuhay mag-isa. So kailangan natin alagaan yung mga relasyon natin, yung ating pakikipagkapwa-tao, because at the end of the day guys, tayo din yung magtutulungan, lalo na guys pag tumanda kayo. Mahirap tumandang mag-isa, so make sure na alagaan nyo yung relationship nyo, especially sa pamilya nyo guys. Alright? And then face your fears guys, no? Ito pag lumalabas to, favorite kong mini-mention yung quote ni Frank Herbert. Siya yung author ng Dune na novel, at saka Dune na adapted na rin sa movie mga kapiksi. Pagdating sa fear, I must not fear. Fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration. So, yung fear in Tagalog or in layman's term mga kapiksi, yung fear, yung takot, yung duda, yan yung mga pumapatay ng pangarap nyo sa buhay. So, wag nyong hayaan na mamatay yung fear. Is just a state of mind. Okay? Ibig sabihin nasa isip lang siya. It's not happening in your reality unless you push it out. You push it out by giving energy to your fears. Okay? So, kung ayaw nyo na magkatotoo yung mga bagay na kinatatakot nyo, wag nyo siyang isipin. Ganun lang kasimple. And wag nyong hayaan na yung mga takot nyo yung sumira sa buhay nyo, yung sumira sa mga pangarap nyo sa buhay, because kumbaga hindi mo pa nasisimulan, talo ka na kasi pinatay mo na yung pangarap mo dahil sa mga takot mo. Okay? So you have to overcome fear, let them go. Don't waste your energy on those things, and instead focus on having faith and love and confidence, para mapaglabanan nyo yung fear mga kapiksi. Alright? So, i-comment nyo din yan sa baba mga kapiksi, I must not fear. I must not fear. Okay? Para talagang mawala yung mga takot sa isip nyo guys. So, comment down below, Aries, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages for you. Pipika pa tayo ng isang card dito for additional message. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course Kapiksi, sobrang ganda talaga niyan. Pag natutunan nyo yung course, talaga magbabago yung takbo ng buhay nyo, guys. And magbibigay din ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until September 30, guys. So mag-avail na kayo. Grabe, sobrang ganda nitong message para sa inyo. So we have the Dragon Energy Supernatural, mga Kapiksi. You are the ancient wise sage. You can shapeshift at will. Pag sinabing shapeshift, mga Kapiksi, adaptable, no? Flexible, ganyan. Kumbaga parang kayang-kaya mong makasurvive sa hamon ng buhay by shapeshifting or adapting sa yung environment, accepting change. Yan yung ibig sabihin nun sa totoong buhay, mga Kapiksi, no? Tinatanggap mo ng maluwag sa kalooban mo yung nangyayari, knowing and understanding that it's you in the first place who created those stories in your head. That's why it's being pushed out in your reality. So which means na yung mga nangyayari sa buhay nyo, mga Kapiksi, it's happening because of you, because of your dominant thoughts, mga Kapiksi, no? Hindi yan ginawa para parusahan kayo, kasi yung sometimes people well, kanya-kanya tayo ng perspective, no? Pero most of the times kasi sinasabi ng mga tao na binibigyan ka ng mga pagsubok ng Diyos, di ba? Nang nasa taas, pinahihirapan ka, pinarurusahan ka, ganyan. But in reality, mga Kapiksi, we're creating those to ourselves because we're focusing our energy dun sa mga problema na yon, okay? Si Papa G, mabait yan, hindi niya tayo parurusahan. Walang ama na magpaparusa sa anak nila, 'di ba? Or walang ama na magpapahirap sa mga anak nila. Ikaw magulang ka, gusto mo bang pahirapan yung anak mo? Syempre hindi, 'di ba? So, yung mga negative na nangyari, hindi yan galing kay Papa G, mga Kapiksi, okay? It's because of you. It's because yun yung dominant thought sa isip mo, alright? So, you have to accept na nangyari yung mga bagay na yun dahil nega ka, dahil doon nakafocus yung energy mo, and you can definitely shift it, you can definitely change it by changing the pattern of your thoughts. Ganun lang kasimple, mga Kapiksi, okay? So, you have to accept. Yung acceptance, guys, doon ka mabilis na magkakaroon ng adaption ng adaptability sa pagbabago, kasi you know and understand that it's you who created your circumstances in the first place. So, pwede mo rin siyang mabago by changing the pattern of your thoughts. I hope that makes sense. Sana naintindihan nyo. Comment down below, guys, if naintindihan nyo. In short, mga Kapiksi, no, tanggapin nyo ng maluwag sa kalooban nyo yung nangyayari sa inyo, and you can definitely change it kung ayaw nyo yung nangyayari by changing the power of your thoughts, okay? Mastery is your destiny. Rise with dignity. So, pag sinabing mastery, kailangan masterin mo yung sarili mong thoughts, yung sarili mong perception, yung sarili mong personality, no? Mahalin mo yung sarili mo. In short, mga Kapiksi, and wag mong hayaan na mag-suffer ka yung buhay mo dahil lang sa mga negative thoughts mo. Alright? So, maganda yung mensahe. Sana naintindihan nyo. Comment down below, guys, if naintindihan nyo. And yung pinapamain ko sa inyo, i-main nyo na yan sa comment section kanina. Alright? So, ito, guys, yung ating 2024 kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga Kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.